Welcome everyone, Miss Connie, Miss Sarah, Sir Berlin, Miss Roxanne, yan, Philip, Miss Chris, Abby, dalawa yung Abby natin, or Abe. Sir Carlo, Miss Karen, Sapphire, Rose, Almira. So yan, so let's wait for everyone. But, ano tawag dito? As usual, kapag ka mga pang day 4 na, palitan ng palit kasi most likely nakita na nila yung dashboard, napanood na yung ibang lessons doon. So, yeah, let me just quickly check kung, wait lang nandito na ako sa ads manager ni Miss Roxanne. And, wait natin yung iba, we still have 2 minutes left. Lahat ba guys na-open yung dashboards? Napanood na yung mga previous lessons doon sa dashboard nila? Lahat ba nasa GC na? Lahat ba nasa Facebook group na natin? Yung mga wala pa sa Facebook group, again, send ko dito. Yan, si Sir Philip, okay na. Ito yung Facebook group natin, kung sakali man, na wala pa, hindi pa nakakapasok yung iba. And we also have Telegram GC. Ayan. So, here. Okay, and yung ating forum. Huwag yung kakalimutan yung forum kasi you can ask questions there. No? Kahit hindi kayo mag-upgrade, no, walang problema, pwede kayo magtanong doon. No? Ito yung ating forum. Yan. So save nyo lang para anytime gusto nyo itanong. Minsan sinasagot ko yun ng video format, minsan text lang. Okay? Kung hindi talaga kaya explain ng text lang, then ginagawa ko siya ng video response, no? But kung self-explanatory naman, then you can receive a text response or text reply, no? Maraming resources diyan. Dinadagdagan ko yan every now and then. And sa email nito. Okay. Yun. So let's start. It's already 7:30 and I'm just gonna share my screen. Okay, and then I'm gonna open Facebook page ni Miss Roxanne. No? Yung kanyang self-love. Okay. All right. So, but before that pala, no, para magkaroon kayo ng context dito sa lesson natin ngayon. Importante kasi guys sa when you run Facebook ads, importante yung tracking. No, kasi how would you determine if aling ad or aling ads ang nagwo-work, no? And you have to understand na Facebook is a data machine and yung machine learning niya nakadepende rin sa'yo. No? Wag mo sa kanyang iaasa 100% yung machine learning niya. You have to feed the data as well. Kasi kailangan ng human intervention dito na hindi lang basta, yes, you collected the data. And by the way guys, no, when you run Facebook ads, binibili mo yung data. No, yung data na yon, magagamit mo yun in the future reference or for the future reference ng campaigns mo. To be able to have a how should I say that? Correct decision or how should I say that? Yeah, yung word na decision making, no? Kasi without those data, wala kang pagbabasihan na yung iba nagdi-delete. Hindi ko sa kanila maintindihan kung bakit dinidelete yung mga ads na hindi nag-work.
may nai-encounter akong mga ano, mga tao na, "Coach, dinelete ko na po ito, yung mga hindi nag-work. Dinelete ko na yung ad set, dinelete ko na yung ads." Tapos sa face spam or gano'n, like, "Ba't mo dine-delete? Dine-delete mo yung ad account, dine-delete mo yung ad set, ba't ka magde-delete? Eh, binayaran mo kay Facebook yun, data mo yun, 'no?" So, ngayon, 'pag dinelete mo yung data, paano ka ngayon mag-aano, magde-decide kung ano yung nag-work at yung hindi? Eh, dinelete mo nga yung data. Make sense? Regardless kung nag-work man yan or hindi, 'wag mo siyang i-de-delete, and then let Facebook know what's happening after they click on your ads. Kasi importante yun, na ife-feed mo yung information na yun kay Facebook, kasi hindi niya alam yung ibang data na yun na supposedly binibigay mo sa kanya. And sa messaging campaign, importante na ibabalik mo yung data, kasi sa website conversion, kung meron kang website tsaka landing page, automatically naka-capture ng pixel yon, especially kung nag-install ka ng pixel sa website mo. But on messaging campaign, kailangan mo siyang turuan to find more people who are similar, those who already converted through messaging campaign. Kaya nga meron tinatawag na maximize number of purchases through messaging. At hindi lahat ng page nagkakaroon nun, 'no, yung default na maximize number of purchases through messaging. But this time, since most of the pages na nag-messaging campaign, hindi alam itong gawin, or hindi ito default. So you have to feed that information kay Facebook. And then right now I'm gonna show you how you can do it, no? So I'm gonna share my screen again. And then you have to go to Meta Business Suite. And then go to inbox. Then messenger. Nakikita niyo 'tong mga ano na 'to, yung may 8 na nakatumba, yung meta icon. Those are users na nag-click sa ads mo. Ayan, oh. Itong merong ad ID na yan, yung meta icon na yan. Lahat yan galing sa ads mo. Okay? And you will also see some of them na walang ganyan. Kunyari, let's say, ito si content creator pala to. Yan. So most likely nakita niya yung ads mo, Miss Roxanne, but instead of sending a message directly from your ad, in-stalk niya yung page mo, then nag-message siya dun sa message button icon. Kaya wala siyang ad ID na ganyan, wala siyang gano'n, no? And right now what I'm gonna show you is especially for those na nasa service-based industry, kasi it may take some time before they make a purchase. It may take a couple of months, weeks, months, and a year. Kailangan mong i-feed yung data na yon after nilang mag-purchase sa'yo. So let's say for example, ito si Miss Razel May Vergara. Bumili ng products mo, Miss Roxanne, no? All you need to do is click the peso sign, create order, and then put the amount. Let's say, I don't know, magkano yung amount na yan, 1,500 ba? And then ano yung product na yun? Facial wash ba yan? Yan. Tapos, i-create order mo siya. Now, I'm not gonna do it because kapag kinreate order ko to, makikita to ni Miss Razel sa end niya. But that would also give the user the information na para siyang online resibo mo, na pag ginawan mo ng 1,000 ng amount, tapos description, facial wash, create order, mare-receive niya yon. Ngayon 'pag na-receive niya yon, tapos let's say for example, bayad naman na yung ito si Miss Razel, all you need to do is click the order status and click paid. Okay? What's the reason behind this? Bakit kailangan mong gawin ito manually? Because you want to send the data
that this person already made a purchase. Bumili na siya sa'yo. Ngayon, hindi alam ni Facebook kung naging customer mo 'to si Razel May Vergara kapag hindi mo ginawa yung process na yon, especially through messaging campaign. Basahin mo dito. Share business activities for Razel May to improve what? Ads. Again, share business activities for Razel May to improve ads. Ibig sabihin, pag naka-uncheck ito, you are not sharing that data. Again, Facebook is a data machine. You need to feed that information. Kasi ikaw yung human eh. Ikaw yung mayroong intervention between this person and you as your business. Diba? Kung pababayaan mo to, then, ang mangyayari po nun, alam lang ni Facebook na nag-message sa'yo si Razel. Pero hindi naiintindihan ni Facebook kung bumili ba sa'yo or hindi. Make sense? Now, for those of you guys here na nasa service industry like real estate, financial advisor, car sales, whatever, your prospect na nag-message ngayon, may possibility or malaki ang posibilidad na hindi naman yung bibili agad sa iyo ngayon. It may take some time, probability months, 3 months, 6 months, 1 year, who knows kung kailan sila magko-convert. Itatanong pa nila sa asawa nila bago sila bumili ng kondo. Hindi ko sure kung 10 ba yung asawa niya, kung bakit sobrang tagal niya mag-decide. Inabot siya ng 10 months kasi 10 pala yung asawa niya. So tinanong niya isa-isa, asawa 1, bibili ba tayong kondo? Wala. Asawa 2. So ang tagal bago nila mag-convert. Now, it took them 10 months before bumili ng kondo, babalikan mo yun, yung taong yun, na nag-message dun sa page mo. Sino ba tong si ano? Sino nga ulit yung na-convert ko? Babalik ka dito sa Messenger, hahanapin mo siya dito. Ang gagawin mo dito is same option. Kung nag-deposit na siya ngayon, kung nag-down payment na siya ngayon, o di kung magkano yung down payment niya, 50,000 ba? Ilagay mo 50,000. Tapos ilagay mo reservation. Di ba? Nung unit. Or let's say down payment kung nasa car industry ka, down payment. Para alam ni Facebook na bumili siya sa'yo even if 10 months ago pa siyang nag-message dun sa page mo. And then, let's say for example, nag-message siya ngayon, tapos hindi pa siya bumili, edi i-mark as lead mo muna. No? Mark as lead and intake. And then, let's say kung halimbawang qualified naman siya, ibig sabihin may pera, ayan, click mo yung qualified. Pag hindi qualified, ibig sabihin talagang nambubwisit lang doon sa page mo, edi click mo yung not qualified. Ito namang lost, ibig sabihin nun, kausap mo siya, no? For 10 months, kausap mo siya kasi nga 10 yung asawa niya. Tapos ang ending, 10 buwan na kayo nag-uusap, sa iba siya bumili. Sakit, no? Naranasan ko yan kasi dati ako sa car industry. Matagal mo nang kausap pero sa iba bumili. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. So, i-click mo yung lost. No? Pag bumili naman sa'yo, di converted. Converted, and then, add label, lagay mo dito, customer, or let's say, November customer. Ayan. Tapos, i-click mo tong new customer, important, today's date. Tapos, ilalagay mo dito sa baba, pwede kang mag-add note. Lagay mo dito, masarap kausap. Ayan. Or kung ano man yung napag-usapan ninyo. Halimbawa, magbe-birthday anak niya by December. O di regaluhan mo siya ng wine. At least meron kang notes. Pag bumalik ka sa kanya dito, pag dumami na yung mga prospects mo, pag kinulit mo sila, pag kinontak mo sila ulit, alam mo agad yung talking points mo. Oy, Miss Razel, kumusta po? Nabanggit mo sa akin last time, birthday pala yung anak mo ng December. Ano po ba gusto niya? O yun, parang meron kayo kaagad usapan.
meron kayo agad initial na usapan. Ang problema kasi, pag nakipag-connect ka ulit, oy, Miss Rachel, bumili ka na. Kailan ka ba bibili? Kailan ba niyo balak mag-asawa bibili? Hindi eh. At least, babalik ka muna sa notes mo. Ano ba yung huling na pag-usapan nyo? Pero para mahilig pala siya sa bags. Oy, Miss Rachel, kumusta naman yung ano? Nakabili ka ba ng MK na ano mo na gusto mong bag? O di ibig sabihin meron kang initial na conversation sa kanya. Hindi lang puro transactional yung ano, yung anong tawag dito? Yung gusto niyo mangyari sa kanila. Okay, and the main reason also kung bakit kailangan mong gawin ito kasi magre-record yun dito. Pag pumunta ka dito sa reporting column, pag kinilik mo tong plus sign, which is pag-uusapan natin ngayon, now, is makikita mo dito, pag kinilik mo yung plus sign and add other columns, pag tinype mo dito, purchases, purchases, lalabas yun, meta purchases, ayan o, lalabas yun dito. Kaya pag ginawan mo dito, lalabas yun dito na data ni Facebook. Make sense? Sana all, Sir Carlo, no? Magkaiba po ba yan sa lead stage yung ilalagay na in progress or converted? Yes, magkaiba po yan, Ms. Rose. Sa lead stage kasi, eto, nasabi ko na kanina na automatically intake po kasi yan ang anong tawag dito, ang default niyan intake. Tapos ibig sabihin ng intake pumasok as lead. Tapos i-check mo kung ano yung qualification niya, qualified, converted, lost, not qualified. Yun lang. Okay? So ganun po siya, and then let's talk about the metrics dito. For those of you guys na yung 50 close sales per week, coach, pwede ba qualified lang muna? Yes, oo. The more you put qualified, Sir Carlo, the more it will become a data point ni Facebook to quantify. No, yun nga, again, pinifeed mo yung data eh. Pag pinifeed mo yung data, then mas nagiging ano siya, mas nagiging smart. Mas nagiging matalino yung algorithm niya para hanapin yung audience mo. And maghahanap si Facebook katulad ni Miss Rachel na qualified, no? And magkakaroon ng ano yan, para siyang web of data information na mag-aggregate para hanapin yung katulad ni Miss Rachel. Okay? Now, balik ako dito. For those of you guys na messaging campaign ang ginagamit, tatlo lang ang kailangan nyong bantayan pag messaging campaign. Number 1 is number of messages. Number 2 is quality of messages. Number 3 is cost per message. Okay? Yun lang, wala nang iba. Wala ka nang ibang hahanapin pa, kundi itong tatlo lang. Napaka-straightforward ng messaging campaign. So pag pumunta ka dito sa reporting column, ang hanapin mo lang itong result. Ano natin to, ano tawag dito? Ayusin natin yung column. So tanggalin ko muna tong attribution, last significant edit. Yan, quality ranking, kailangan mo yan. So, ang kailangan mo lang dito is itong bid strategy, hindi mo naman kailangan to. Budget, results, cost per result, pagtabihin mo yan. Reach impressions, quality ranking, amount spent, pagtabihin mo yan. Tapos meta purchase, yun lang. No? Pag tumingin ka dito sa dashboard, pag messaging campaign ka, ito lang, results, cost per result, tapos tingnan mo din yung, CPM pala. Kulang ako ng isa. CPM. Cost per 1,000 impressions, tabi mo lang dito sa impressions. Yan. Yan. So, yun, titingnan mo lang, ilan yung nag-message,
Ano yung quality ng message? Pangit ba yung nag-i-inquire o maganda? Tapos magkano yung cost per message? Simple. Pag-aaralan natin yung bukas. Ngayon naman kung may website ka, ito naman yung mga kailangan mong column. Punta ka lang sa plus sign, customize columns, and then lagay natin dito link clicks, tapos landing page views. Landing page views, add to cart, add payment info, initiate checkout or checkout initiated, purchase meron na, no? Meta purchase, ROAS. Ito naman yung mga nasa e-commerce. Itong quality ranking, baba natin. Engagement rate ranking, conversion rate ranking, baba natin dyan. Tingnan natin kung ano na siya. So, okay, mauuna muna yung reach pala. Saan yung reach? Ayun. So, reach, impressions, cost per 1,000 impressions. Ito yung cost per result, katabi dapat ng results. Landing page views. Ito yung purchases sa dulo yan. Ano pa yung susunod? Frequency. So, at frequency, lagyan natin dito sa taas. Ayan. And let's go to Facebook Ads Library. Dito mo makikita yung mga competitors mo, kung ano yung nirarun na ads nila. Okay, pagpunta mo dito, let's say, pinakamabilis na lang sa Nike, no? Para at least meron tayong reference. Ayan, kunyari ito, yung Nike, click mo lang yung, kunyari dumaan sa newsfeed mo to. Okay, then mara-record yun as reach. Dito siya magre-record, no? And then at the same time, impressions na rin siya, no? Reach and impressions. Mapapansin mo diyan, yung impressions mas madami talaga yan kaysa sa reach. Basically, it's the same people na naka-reach reach nung ad mo, but it so happen lang na nakita nila yung ads mo more than once. Kaya makikita mo yung ad frequency mo dito, ang normal na ad frequency is 1x. Ang tawag dito, kapag ka nag-targeting campaign ka, makakita ka ng ad frequency ng mga 5x, 10x. So, ganun po yung ganun po yung ad frequency na makikita mo. Ibig sabihin lang nun, those are the number of times people have seen your ad. Yun po ibig sabihin doon, no? Tapos dito sa results, dito lalabas yung number of messages started or messaging conversation started. Ilan yung nag-message sa inyo, bibilangin mo yon. Tapos magkano yung cost per message, yun yung cost per result. Okay, and then, di ba sabi ko sa inyo yung day 1, nandoon yung CPM, that is the amount you are paying for your ads to be shown to 1,000 people. Doon kasi kayo charge ni Facebook per 1,000 impressions regardless kung may result ka or wala. Kasi kina-calculate niya yan per 1,000 impressions. Pag-uusapan natin yan bukas. Now, dito sa link clicks, pag kinilik ko tong Shop Now button, magre-record yan dito as link clicks. No? Kasi kinilik ko yung button papunta doon sa link na ito. Okay? Then, dahil nakita ko yung page na ito, magre-record na rin yun as landing page views or product page views. Pareho lang yun. Ito, nandito na ako sa product page nila. Ibig sabihin, nag-load yung website. So, na-record din ni Facebook ng
landing page view. Ngayon, ang ginawa ko, nag-add to cart ako or add to bag. Nag-select ako ng halimbawa ganyan, add to bag. Tapos checkout. Lalabas na yung initiate checkout. Nasaan ito? Initiate or checkout initiated. No? Tapos nandito na ako. Pagdating ko doon is maglalagay ako ng payment info. Parang nasa Lazada, Shopee. Yan. Maglalagay ka dito. Lalagay mo lahat ng information mo. Payment, how would you like to make a payment? GCash ba? GrabPay, Paymaya? Yun po ay add payment info lalabas. Now, kapag nakumpleto ko to, yung steps na to, nalagay ko yung credit card number ko, etc. Ang mangyayari po doon is magpa-fire na yung purchases. Dapat doon may pixel ka doon sa website mo. Okay? Ito yung pixel niyan. Pag pumunta ka dito sa website, makikita mo dito, nag-install ako ng MetaPixel Helper. Makikita mo kulay green. Ayun siya. Makikita mo yung pixel ID niya. Tapos makikita mo dito yung anong tawag dito? Yan, yung mga load time, pixel location, etc. So, pang-advance na ng konti ito. So, ganyan po mangyayari nun. Now, pag purchases, magpa-fire yung purchases dahil nakompleto ko nga itong itong place order, lalabas naman dito yung purchase conversion value. Hindi ko nalagay pero so purchases, ito yung value, lagay mo yan para lumabas yung purchase conversion value. Ayan o, purchase conversion value, kung magkano yung check out ko, 18,322, lalabas yun dito. Purchase conversion value, 18,322. Ngayon, yung ginawa nyo kanina doon sa Messenger, na create order, ganun po yung mangyayari po. No? Lalabas din po dito yung conversion value, tapos yung meta purchases, dito sa column po na to, yung meta purchases. So magkano yung binili or magkano yung reservation fee, lalabas po sa column na to. Make sense? So importante po yon na magkaroon ka ng tracking noong anong tawag dito, nung campaigns po ninyo. Kasi pag wala kang tamang tracking, hindi mo binibigyan ng tamang data sa Facebook. And kung puro basura yung pumapasok, tapos hindi mo binibigyan ng anong tawag dito, ng data sa Facebook, ay di puro basura lang yung ibibigay sa'yo kasi ang intindi ni Facebook, ito yung target audience mo. Di ba? The more na, kasi ganito yan eh, I'd rather have a high cost per message or ayan, I'd rather have a high cost per message as compared to those na piso nga yung cost per message mo pero puro naman bata yung nag-i-inquire. Mas gugustuhin ko pa na magbayad ng 50 pesos kada message, kada isang nagbe-message doon sa page. Kung puro quality naman yung kausap ko doon. Kasi yung iba sila, parang feeling nila kapag piso yung cost per message nila or mababa yung cost per message nila, 5 piso, 10 piso, feeling nila winner sila doon. Pero hindi nila alam na you are just throwing spaghetti at the wall na 90% of those na nagbe-message sa'yo hindi naman qualified. Yun din yung problema ko sa messaging campaign na minsan napipindot kasi or madalas napipindot. Halimbawa, dumaan sa newsfeed. Subukan yung after ng call na to or kahit ngayong live call natin. Mag-open kayo ng cellphone ninyo, tapos maghanap kayo ng ads na lalabas dun sa newsfeed ninyo na messaging campaign. Huwag mong i-click yung send message na button, ang i-click mo yung image or yung video. Okay? Pag kinilik mo yung image or video, makikita mo doon, pagpunta mo sa messenger mo, meron ng automated na nag-reply sa'yo. Diba?
Although hindi ka pa naman talaga interested, na-click mo lang yung image, pero nag-fire yung send message button nung, nung page. Yun yung ayaw ko sa ano, sa messaging campaign. Kaya hindi ako dati nagme-messaging campaign ako, kaya medyo iniwasan ko yung send message na yung messaging campaign. Dahil nga maraming naka-aksidenteng naki-click lang yung image, and by the time na na-click yung image, counted yon as number of messaging started. Chinarge ka kaagad ni Facebook ng messaging conversation started, even if hindi naman talaga interested yung tao na nag-send message. They have accidentally clicked the image, nag-fire yung auto response nila, auto reply nila, and then it so happen na makikita mo doon, meron ka ng ano, meron ka ng auto reply or auto response na receive. Where in fact, kung meron kang landing page, nag-click yung user sa link mo, dumating siya doon sa landing page, hindi naman niya gusto yung offer mo, or hindi naman siya nag-connect doon sa offer mo dahil hindi naman sila yung target audience mo, they will just bounce off. Ibig sabihin, na-charge ka lang ni Facebook sa cost per click. Kasi nag-click di na-charge ka ng cost per click. But they will just bounce off and you will not be charged on cost per lead kasi hindi naman sila nagkumpleto nung form mo. So, in that way, yung mga nag-fill out lang ng form mo, sila lang yung kakausapin ng ads mo. 'Di ba? So, hindi yung lahat nung nag-message sa Facebook page mo, lahat kinakausap mo. Madaling araw na nagre-reply ka pa rin. 'Di ba? So, yun yung disadvantage lang ng messaging campaign. But I'm not saying na hindi ka magkakaroon ng magandang result sa messaging campaign. But the problem with messaging campaign, matrabaho. And you must have a customer support na talagang 24/7 na kung tutuusin naka-standby, no? Kasi minsan may madaling araw nag-i-inquire, no? 'Yun. Sir Carlo, coach question, with regard sa kahapon na training, can we exclude yung mga FB profile na same ng industry? Example po, I'm working in retail. I do not want retail professionals users see my ads. Sir Carlo, it will be just para sa akin na magiging yun nga yun yung sinasabi ko na why do you have to spend so much time tinkering the ads manager kung ano yung i-exclude mo, kung ano yung tatargetin mo, kung anong age ang tatargetin mo, kung anong age bracket ang tatargetin mo. Bakit, why are you spending so much time doon sa ad set level where you can in fact spend that time creating your ads to make it better? 'Di ba kung in-spend mo na lang yung time na yon na wino-worry mo, ano kaya i-exclude ko na mga mga industry, sino kayang puwede kong targetin? Sino ba yung puwede kong ipapakita ko nga sa inyo, meron na yung mga halos campaigns ko ngayon puro broad open audience. Wala akong exclusion para mag-guarantee ko sa inyo na totoo yung sinasabi ko. Puro 'to broad open audience. Tingnan niyo 'to, baka sabihin niyo inaano ko lang kayo, hina-hype ko lang kayo. Tingnan mo 'to, ah, i-ano ko lang 'to, select ko lang yung active, Ad set, delivery active, okey.
Share ko yung screen ko, Ayan, Ito yung mga campaigns ko. Ayan, may mga creative limited na diyan, huwag niyo lang pansinin. Ayun, broad open audience, broad open audience, broad open audience. Walang interest, ayun, Ayan, Karamihan diyan broad. Ayun, broad open audience, broad open audience. Sila niya yung mga active ko. Do I spend time tinkering the ads manager? Sino yung i-exclude ko? Sino yung tatargeting ko? Hindi. Dumiretso ako dun sa ads. Nag-create ako ng target buyer persona. Sino tong bibili ng product ko na to? Actually, that's not my product. It was client's, that's my client's ad account. So, nung kinausap ko si client, sir, ano po ba yung benefits nitong product na to? Sino yung target market? Posibleng target market natin. Sino yung top of the mind target market mo dito? And nilay down niya, just like what I did with Miss Roxanne kagabi. Diba? Sinabi ko, sino yung target audience mo? Sinabi pa nga ni Miss Roxanne, everyone. But you cannot sell to everyone, Miss Roxanne. You have to pinpoint one specific target persona. Kung ako sa'yo, divide mo yan into different segment of groups. Teens, adult, and senior citizen. Ano pa ba sa adult sa senior citizen? So parang, gawin mo siya, pwedeng lalaki, pwedeng babae. So, doon ka mag-focus, 90% of your time, doon ka mag-focus sa ads mo. Because gone are the days na before kasi, nung bago lang ang Facebook, you have to spend so much time segmenting all the audience and interest targeting doon sa ad set level. But nowadays, sobrang talino na ni Facebook. Sabi ko nga sa inyo, kung nagte-test ka pa lang, pwede siguro lagyan mo ng konting interest or kung ano yung top of the mind interest mo. And then by the time you scale, you make it broad as possible. 'Di ba? So, hopefully nasagot ko yung tanong mo, Sir Carlo. And para sa akin, no, masyado mo lang yung pinapahirapan yung sarili mo in terms of excluding people with the same industry. No? So, what if kung meron kung 10,000 professionals na na meron sa location mo lang, kung all over the Philippines, di ilang million yun or ilang thousands yun. 'Di ba? So, I don't think that's the best Miss Karen, coach, may ganyang course ka rin po ba paggawa ng landing page or website? Yes po, Miss Karen, nasa 100 pesos Facebook ad strategy po. Nandito po siya pag pumunta ka dito, sa online courses, nandito po siya sa 5499 na yan. Nandyan po yan. Okay, and si Sir Carlo, if broad open audience, is it advisable na regional lang, target location? Yung products ko kasi can be bought only sa city naming. Yes, kung limited ka by geographic targeting. Halimbawa, let's say, ano ba product mo, Sir Carlo? Type mo lang dyan sa chat. Anong product mo? Siomai. Kasi may spoil, no? May spoil yung siomai kapag pina-LBC mo pa yan o pina-Lazada mo pa yan. So, yes, within city targeting, yon i-broad mo lang. Kasi, pag regional or city targeting ka, nag-interest targeting ka pa, di lalong mag-shrink yung number of audience size mo. 'Di ba? Maliit na nga yung geographic location mo, tapos mag-i-interest targeting ka pa, ang interest lang noon, let's say for example, less than 100,000. Nag-city targeting ka pa, di wala ka nang tinamaan. I-broad mo lang yon and then focus ka doon sa messaging mo sa ads mo. Sino mo tina-target mo? Business owners ba? Resellers ba? O di pagandahin mo yung doon, gandahan mo yung offer mo doon sa ad level.
Okay? To confirm, lifetime yung access ng recording, yes po, Miss Sarah. Okay? So, yun lang guys. Any questions pa? Nabilis lang tayo ngayon kasi bukas, magko-compute lang naman tayo bukas per industry and then yun. Any questions? Sir, kung wala pa budget gumawa ng website, pwede yung Canva for now? Pwede naman, Miss Karen. Ang problema ko lang dyan sa Canva, hindi yata nalalagyan ng pixel yan. Hindi siya nalalagyan ng Facebook pixel. Correct me if I'm wrong, but as far as I can remember, hindi siya nalalagyan ng pixel. Advisable po ba yung city targeting or yung by radius? Miss Karen, depende nga po sa ano nyo, sa, ay si Miss Rose pala. Depende po sa ano, sa binibenta po ninyo. Kung halimbawa, kamukha kayo ni Sir Carlo na limited lang yung reach na dapat niyang maano kasi siyempre kung taga Metro Manila siya tapos Sambuanga pa yung papadala niya ng siomai o di nabulok na yun. 'Di ba? Kung limited lang, advisable po yun na city radius ka lang or anong tawag dito? By regional region lang yung radius mo. But make sure to make it open. Wag ka na mag-target, wag ka na mag-interest or demographics doon. Make it open as possible. Ay walang interest. Yung ginawa natin ng day 3, yun. Meron 'di ba nag-interest ako doon yung pangalawang ad set. Yung unang ad set broad open audience, walang interest. Tapos yung pangalawang ad set nagkaroon ako ng interest doon. So yun yung gawin mo yung unang ad set lang, yung broad open audience lang. Paano pa magtanggal ng metapixel from ad account? Hindi kasi siya naka-set up ng correctly pero hindi matanggal. Paano magtanggal ng metapixel from ad account? Hindi ko sure yung sinasabi mo, Sir Ron. Baka paano magtanggal ng pixel sa website mo. Tama ba? Yun yung tingin ko tanong mo. Toshi, Coach, ano pa magandang perfect interest behavior kapag sa car sales agent? You can test different brands, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda. You test those variations. No? And Facebook will know. Actually, kahit hindi mo nga yung pag-isipan ng ano ng interest targeting, kapag maganda yung ad level mo, shoot yun. So, yun. Tsaka walang perfect interest, Toshi, no? I'm not sure kung Mr. or Sir or Ma'am. Walang perfect interest. Always test and verify. Test mo lang. Kung Toyota ba, yung ad set level na ita-target mo, you test. Pero mababang budget lang, 100 pesos. Tapos, Mitsubishi, you test. 100 pesos ulit. Honda, test mo ulit. And check if which one of those works best. There's no such thing as perfect interest, Toshi. No? Wala pong perfect interest. Yung Shopify po can be used as landing page. Yes, pwede naman. Pero depende sa industry mo, Sir Carlo. If you are selling products, yes, you can use that. But if you are selling services, you can use other platform. Huwag Shopify. Kino-considered ba, Coach, yung age sa paggawa ng ads? Yes, pero again, do not spend so much time on tinkering the age. Kapag nag-test ka ng ka-ads mo, make it broad as possible. 18 to 65 plus, yun na muna yung ilagay mo sa testing campaign mo. And by the time na meron ka ng data doon sa test campaign mo, tsaka mo lang siya isi-shrink. Tsaka mo lang siya, kalma, nakita mo na yung data na ang data is between 25 to 45 years old ang nagko-connect sa'yo, o di, tsaka mo lang siya i-reduce.
For services po, can you name service providers? What do you mean po, Sir Carlo? Landing page. Right now, ang ginagamit ko kasi Funnelfy. You also use System.io. Ano pa? Yun lang naman yung nakikita kong ano, magandang alternative. Yung iba kasi ang mamahal na eh. Yun. Saan po ang pinakamaganda mag-create ng photo ads aside po sa Canva? Photoshop. Coach, any idea lang po how much po ang pag-create ng landing page? Pag nagpa-create ng landing page? Well, depende sa ano, depende sa services or depende sa service provider na makukuha mo. Usually nagre-range yan ng ano, ng between 60 to 80,000 pesos yung mga talagang ano. Ako nag-create din ako ng landing page. Depende sa ano mo, depende sa complexity ng landing page na ipapagawa mo, pero ang tanggap ko usually between 60 to 80,000. You can do it yourself, no? Kung gusto mo talaga ng landing page, if you don't want to pay me 80,000 pesos, go here. So 100 pesos Facebook ad strategy, and then you can learn it yourself for only 5,499. If you want lifetime mentorship, then go here. Now if you happen to purchase this one and then you want to upgrade, edi ililess natin yung 5,499 doon. Now if you want me to create your landing page, handa mo na yung ano, 80,000 pesos mo. Okay? As a car sales agent coach, advisable ba kapag may landing page or website? Again, Toshi, advantage kapag may landing page or may website. I mean, you don't need a website kasi hindi naman ikaw yung car company. You need a landing page. The car company or kung Toyota, kasi galing ako Toyota, sila yung may website. Pero ako, landing page lang ang kailangan ko. Hindi na website. Okay? Yun. So, any questions pa before we end? Para makapaghapunan na ako. Wala na? By the way, guys, magla-live ako bukas. Sabado pa pala. Sa Sabado pa. If you want to join, you can still join. Mag-isa na ako ng email. So, yun. So, landing page pa rin pag aesthetic clinic coach, no? Yes. You can still do messaging campaign, but landing page is a good option kasi nape-filter out mo kasi yung mga basurang leads eh. Nakakayamot kasi yung maraming nag-i-inquire, hindi naman, wala lang. Yung minsan nag-a-apply pa nga ng trabaho eh. Nagbebenta ka ng products ng services tapos biglang mag-a-apply sa'yo ng trabaho. Bukas 7:30 PM pa rin. Tapos sa Sabado, magla-live siguro ako mga 10 AM or 10:30 AM. No, see you tomorrow 7:30 PM and then Saturday on 10:30 siguro magme-message ako sa inyo. Okay, maraming salamat everyone. Kagabi pala guys, sorry, nag-brown out kaya naputol yung natin. Nag-brown out dito. Kaya naputol yung live natin. Okay? So, maraming salamat guys and I'll see you tomorrow at exactly 7:30 PM. Bye-bye.